Mula sa himpilan ng katotohanan, Kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. diretso at balansing pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Ito ang 89.5 Kauswagan Radio, Ora mismo. Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon, Calbayo. Ako si Japet Ramirez. At ako naman si Roda Valdez Cabanatan at kayo nakatutok live dito sa 89.5 Kauswagan Radio, Ora mismo. 57 anyos na retiradong pulis patay mula sa pamamaril habang nanonood ng sabong sa Cavite City. Aris de Borbon, anong balita? Isang 57 anyos na retired police ang binaril at napatay habang nanonood ng sabong sa loob ng Ipaw Sport Complex, isang cockpit arena sa barangay San Policarpo, Albayog City, Samar, noong Sabado ng gabi, Disyembre 13, ayon sa Police Regional Office sa Eastern Visayas. Batay sa paunang ulat ng PRO8, ang biktima na kinilalang si Nonoy ay residente ng Barangay Bunbon, Santa Margarita, Samar. Siya ay nasa loob ng sport complex bandang alas 8:03 ng gabi nang maganap ang insidente. Ayon sa pulisya, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang nakasuot ng kulay abong long sleeve na damit, itim na shirt at violet na sombrero ang lumapit sa biktima mula sa likuran at pinaputokan siya ng 3 beses. Pagkatapos nito, 2 beses pang nagpaputok ang suspect bago tumakas patungo sa hindi pa batid na direksyon. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Calbayog City Police Station patapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen at nagsagawa ng paunang investigasyon sa lugar ng krimen. Ako si Aris de Borbon para sa Ora mismo. Pilipino teen na nasugatan sa sunog sa Swiss bar, nananatili sa life support sa Italia. Kurt, ibalita mo. Isang batang Pinoy na nagtamo ng matinding paso kabilang sa mga sugatan matapos ang sunog na naganap sa Crans-Montana, Switzerland nitong New Year's Eve. Kasalukuyan ang pamalaan ng Italia ang humahawak sa gastusing medical ni Kian. Patuloy namang inimbestiga ng mga otoridad sa Switzerland ang pagkakakilanlan ng mga biktima ng sunog na naganap ng New Year's Eve. Ayon sa mga opisyal, nagsimula ang sunog sa bar na Le Constellation sa Crans-Montana dahil sa mga sparkler na nakakabit sa mga bote ng champagne sa basement area. Batay sa mga panayam sa mga saksi at video footage, pinaniniwalaang nasindihan ng mga spark ang kisame. Ako si Kirk Tangzo para sa Ora mismo. Maraming salamat, Kirk. At manatili po kayong nakatutok, magbabalik ang Ora mismo. Sa Calbayog City, buhay ang lungsod. Mga mall na dinarayo, mga kainan at cafe na pinupuntahan, at mga lansahang puno ng ingay at sigla. Isang bayan na patuloy na umuunlad, pinapaganda ng mga ilaw at modernong istruktura. Ngunit sa bawat sulok na hindi agad napapansin, may isang katotohanang pilit na ikinukubli. Sa likod ng matatayog na establishmento, sa mga eskinita at sa mga ilog na tahimik na dumadaloy, naroon ang isang suliraning hindi dapat ipagsawalang bahala. Unti-unting naiipon, unti-unting nagiging bahagi ng tanawin, isang problemang hindi basta-basta mabubura. Pero hindi ito isang kwentong mananatiling lihim dahil sa bawat suliraning inilalantad, may panibagong pagkakataong kumilos. At sa bawat pagkilos, may pag-asang bumalik ang tunay na linis at ganda. Ito ang kwento ng isang bayan na nahaharap sa isang hamon, isang kwentong hindi lang dapat marinig, kundi dapat pagtuunan ng pansin. Ito ang lihim ng Calbayog City.
ng basura sa Manila Bay ay maaaring nakasa sa problema. Ito ang lumabas sa unang pag-aaral ng Ecowaste Coalition. Nasisira. Ang lihim na ito ay dapat mabunyag dahil hindi ito simpleng dumi sa lansangan o kalat sa tabi-tabi. Ito ay isang tahimik na salamin ng kapabayaan, isang problemang unti-unting sumisira sa ganda ng bayan. Hindi ito dapat manatili sa anino ng pag-unlad. Hindi ito dapat ipagkibit balikat dahil sa bawat basurang naiipon, may kalikasang unti-unting nawawala. Ito ang realidad na hindi dapat hayaang maging pangkaraniwan. Isang hamon na kailangang harapin bago tuluyang lamunin ng kalat ang bayan. Dahil ang lihim na hindi inaaksyonan ay isang sugat na hindi matutulungan. Ako si Marites Balan. Dako ang epekto sa amon labi na pagtaob. Kasi kami, labi na may bata nagbubutang sa sako, pero ang iba na humulabog, labi na mataob mga ito di sa pathway. So, dire kami nalusad kay ang liptos. Itong ba, number 1 ito na problema labi na pag may klase. Kaya syempre, masubog. Damo didi sa sitihay, sa kuang damo ang nasubog nga kabataan. Ito na ang problema liwat. May ada na po sa iyo po pamilya. May ada na po nagka-dengue dahil sa Waray kay syempre maghirot talaga liwat. Oo. pag once po na magbahagi din, paano po nila na manage yung mga basura, lalo na di ba pag magbaha, magpastakan ang basura. Kanya-kanya na kuan purot san kuan labi na kay kun dinadidi sa imo yungod. Nalutaw kasi duro dilain ang mga kuan. Mga barangay official po din sa barangay, nagkaano po ba sa action para Oo, nakuan man sira pero diri talaga kaya nga bisan oro adlawon pagkuan ba kay grabe ang basura. June, July, August pero wish ito didi. Kahit kuan man high tide man andidi diaper. Ang mga bata, may mga bata ba mismo waray good disiplina nga kag-anak. Kay nabalik man ang basura. Ay mulabog, mabalik liwat. So, disiplina na liwat, unta. Number 1 talaga ang makakasolusyon sa basura, ang sa paningmalay. Lain ano pa mo nga? Lucia. Sakwan ini nataog usahay tapos ini nga masura liwat ang ibang bubutang ganida. Tapos di pa na kukuha diri pa na batilak. Good afternoon, my name is Alfredo T. Bacolanta, the sketcher person of Barangay Balod. Pero na po kam katuig na na-start dito sa Barangay Balod? Mga almost 20 years na. Ang basura talaga, opo, adetong sin sa pagulpot namon. Ang reason dani na ang iba adala sa mga gilid kay every Saturday may da kami ginhimo na clean up drive. Then right after the clean up drive, gintetero platong dida sangit dana yan iba na ginbibili na nga just ginbabal pagkabuwasan sa aton kuan mga utility dili sa barangay. Tapos ang iba naman due to the irresponsible sa mga tao na bisan din lang basura pinamumutang usaton sa mga rason. Usaton na amon problema once high tide din sa amon barangay like sinayan pero di ko din ora na high tide like kung high tide gud na dako na naabot dida sa patoy ang basura talaga bisan high na ton dida nagsasarang din mo may kita na parte didi may basura talaga. As a sketcher person amon ton sira gin meeting sa to during sa amon barangay assembly usaton sa akong mga programs laging konsaira na may da kami mga dapat mga basurahan na igpamutang since among budget waray pa ka-approve ikang sadto pero ang barangay council nag-provide na anatong basura dapat ibutang sa tama na basurahan kay kita man mismo ang magsasuffer sila kung diret maging responsible itong mga basura since ang iba na mamatigan pero may dagot talaga matigan mga ulo bisan ano mo na pagpirit sa ira pag-agat na ibutangin sa tama na mga butangan diri gud nira may himo an amon way sana na basi may banan basura asya to nagising ko kanina ang clean up drive every Saturday ginhimo to namon kada every Saturday basi usa man nila pamaagi gyapon na ang basura diri magdamo maibanan magyapon namon sa to barangay medyo damo gud sa basura since ay patupad dito namon na clean up drive every
Saturday, nakita man gapon ang pag-improve sa namong barangay na may tao man gapon na nakikiduyog, ang singko pa kanya may tao man gap na very good nakikiduyog. Wala na mo di ba na mababasol pa undi kami gud la din ni sa barangay Balod. Ang simple ka kung di sa amon raw ito, di ka sa mga balay. Pero ang problema nila, kaya sa amon, inibutangan sa mga basura dito sa Purok Press. Pero bisan na sino, bisan na din nga lugar, din nga barangay. Naging dadala, ginahakot sa irasarak niya, di nga naging papasoko sa tricycle, di siya naging papadam. Mga doon nga ang council nagpropose nga butangan ito nila bantay. Kaya kalahin nga, panagdamo lang sa basura di sa permi, halos di rin naubusan kadadlaw. Kaya ang ibang barangay, di na ginpapabutang. Ginuupin ito namon, balay-balay, tapos kaya di na simple, gipapakuha na makilalan mag-segregate. Mag-segregate, pati may balan ng basura. Ayan, schedule sa Murawal, sa Nagral District, pagkuha sa mga basura, Martes, Huwebes, Domingo. O, dyan mo lang, bilang ako, mga estudyante lang, kapakati ka na. Ito ko sa nira, pag-eskwila, nagsisumat ni Sira nga, magiging bubuhat namon, kada Sabado, may kami pinap-drive. Ang hamon ng basura sa Calbayog City ay isang lihim na hindi alam ng nakararami. May mga hakbang na ginagawa, may mga pagsisikap na ipinapakita. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang tanong, bakit patuloy pa rin itong bahagi ng tanawin? Ang katotohanan ay hindi ito isang madaling laban. Oo, may mga pagbabago. Oo, may mga aksyon. Ngunit habang patuloy ang pag-ipon ng basura sa mga gilid ng kalsada, habang inaanod ito ng ilog papunta sa mas malawak na tubig, at habang nananatili itong tanaw sa mga iskinita at pamilihan, masasabi bang sapat na ang ginagawa? Ang basura ay hindi lamang kalat sa lansangan. Ito ay unti-unting sumasakal sa ating paligid, pumapasok sa ating ilog, bumabara sa ating mga kanal, at tahimik na nag-iiwan ng epekto sa ating kalikasan at kalusugan. Ang lihim ay hindi isang pagsisi, hindi isang paninira. Ito ay isang paalala, isang pagtutok sa isang realidad na hindi dapat baliwalain. Dahil ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa mga bagong gusali, kundi sa kung paano natin pangangalagaan ang ating bayan. At kung may mga hakbang na ginagawa, mas marami pa ang maaaring maitulong dahil ang kalat na iniiwan ngayon ay refleksyon ng ating pagpapahalaga sa kinabukasan at sa susunod na mga henerasyon. Ito ang lihim ng Calbayog City, hindi para ilantad upang husgahan, kundi upang makita, maunawaan at tuluyang matugunan. Samantala, New Year 2026, generally peaceful raw ang pagdiriwang sa bansa. Leo Francis, anong balita? Ayon sa Philippine National Police o PNP, naging generally peaceful ang pagsalubong ng bagong taon. Walang naiulat na pagkamatay o major crimes sa pagitan ng December 31, 2025 at January 1, 2026. Ang datos ng PNP ay nagpapakita ng maayos na koordinasyon at polisiya sa ilalim ng peace and order operations. Ngayon, bagong taon, kapuna-puna dahil dati mataas insidente ng mga paputok at karasan tuwing selebrasyon. Ako, si Leo Francis Ortiz, para sa Ora Mismo. At sa balitang showbiz, Chris Aquino muling umani ng suporta mula sa fans sa kabila ng patuloy na pagpapagaling. At ihatid sa atin ang balita ni Grace Sarmiento. Nangihina man ang katawan, patuloy pa ring lumalaban si Chris Aquino. Ito ang inamin ng Queen All of Media sa isang Instagram post bago matapos ang taon, kung saan ibinahagi niya ang pinagdadaanan niyang kalagayan habang nasa ospital kasama ang kanyang anak na si Bemby. Ayon kay Chris, umaan sila sa isang matinding pagsubok noong Disyembre 24 hanggang 26 na naging dahilan kung bakit hindi siya pumayag na mahiwalay kay Bemby. Kahit pa kinailangan niyang pumirma ng waiver para dito. Sa naturang post, ikinwento ni Chris na pinalibutan sila ng
air filtration ng kanyang mga doktor dahil sa kanyang mababang resistensya. Ayon sa kanya, mauunawaan daw ito ng mga ina, lalo na matapos ang kanyang pinagdadaanan na balak pa niyang ikwento sa isang video interview. Hindi rin nakalimutan ni Chris na magpasalamat sa mga taong naging sandigan niya nitong nakaraang taon. Mula sa kanyang mga anak, kapatid, kamag-anak, mga doktor, nurse, kaibigan, hanggang sa mga taong tumulong sa pag-aalaga at pag-aayos ng kanyang pag-araw-araw na buhay. Binanggit niya na may mga magpagbabagong darating sa 2026 para sa kanila ni Bemby, kaya patuloy siyang humihiling ng dasal para sa matibay na pananampalataya at magandang taon. Ako si Grace Nicolette Sarmiento, nagbabalita para sa Ora Mismo. At sa sports naman, Calbayog City Marathon matagumpay na isinagawa noong Disyembre at yan ay ibabalita sa atin ni Melvin. Matagumpay na sinagawa ng lungsod ng Calbayog ang City Marathon Run noong December 27, 2025 na dinaluhan ng mga mananakbo mula sa iba't ibang barangay at karagtig na lugar. Ginanap ang kaganapan sa Rawis Coastal Road na nagbigay ng maganda at ligtas na rota para sa mga kalahok. Tampok sa marathon ng iba't ibang kategorya ng karera, kabilang ang mga maikling distansya, kaya bukas ito para sa mga baguhan, estudyante at mga bihasang mananakbo. Tumanggap ang mga kalahok ng race bibs at opisyal na mga t-shirt na nagdagdag ng kasiyahan at pagkakaisan ng lahat. Ayon sa mga opisyal ng lungsod at mga tagapag-ayos nito, layunin ng marathon na itaguyod ang malusog na pamumuhay, sportsmanship at pakikilahok ng komunidad, lalo na ngayong bagong taon. Maraming residente ang nagtipon upang suportahan ang mga mananakbo na lumikha ng masigla at positibong kapaligiran. Inaasahang magiging regular ang aktibidad sa palakasan ng Calbayog City Marathon na magpapatibay sa pangako ng lungsod sa kalusugan at kagalingan ng mga mamamayan nito. Melvin Bahado, nagbabalita para sa Ora Mismo. At yan lamang ang hatid naming balita sa araw na ito. Muli, ako si Japet Ramirez. At ako naman si Roda Valdez Cabanatan. Abangan at tumutok pa rin kayo dito sa 89.5 Kauswagan Radio, Ora Mismo. Mula sa himpilan ng katotohanan, Kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. diretso at balansing pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Ito ang 89.5 Kauswagan Radio, Ora Mismo.